nag-iisip ng topiko at content sa pagkakataong ito. Naisip ko ang tatlong mga tao na nakapunta sa langit at hindi pinaranas ang kamatayan. So, sa ibang nakakapanood nito, siguro alam na nila to kung sino itong tatlong lalaki na hindi nakaranas ng kamatayan. Kasi kinuha sila ng Diyos na hindi sila pinaranas ng kamatayan. Pero kinuha sila ng Diyos pero sobrang sobrang tanda na nila to. So siguro sa ibang alam na ito at alam na kung ano ang talagang istorya ng ng tatlong lalaking hindi pinaranas ng Diyos ang kamatayan. Kasi nakita ng Diyos na parang parang perfect sila, parang tapat talaga silang pananampalataya nila sa Panginoong Diyos. Okay, ito naman tayo, napaka-interesting topic na naman tayo sa ating reaction video natin ngayon mga kapatid. So ito naman, kung trip nyo ang video ni Sayong Araw mga kapatid, ay mag-subscribe ka sa channel niya at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload niya araw-araw. At dito rin sa akin, please subscribe my YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. Okay, so about na naman tayo, napaka-interesting topic nito mga kapatid. So, kung napanood ko tong video na to, grabe, sobrang naiyak talaga ako sa sa kwento na tatlong lalaking ito na hindi nakaranas ng kamatayan. Grabe talaga tong sobrang bait talaga, sobrang talaga ito na tong tatlong lalaki nito. Sobrang napakabait. Kaya sila kinuha ng Diyos at hindi sila pinaranas ng kamatayan. So wala na tayong hinihintay mga kapatid, simulan na natin. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan, kung sino-sino nga ba ang tatlong taong ito sa banal na kasulatan na nakita ang kadakilaan ng ating Panginoon at kinuha sila sa langit na bayan. Atin itong isa-isahin, mga kaibigan. Ang una sa listahan ay si Enoch. Kung ating mapapansin mga kaibigan, si Enoch mga kaibigan ay isa sa pinaka-faithful na patriarchs sa lineage mga kaibigan ni Adan. Kung ating mababasa mga kaibigan, pinabanggit mga kaibigan dito sa Hebreo 11 verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-ali ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Dineclare mga kaibigan ng Biblia na ang pananampalataya mga kaibigan na katulad ni Abel ay ito ang sakdal ng pananampalataya. Ngayon ating titingnan mga kaibigan paano lumakad sa pananampalataya si Enoch. Sa Biblia mga kaibigan ay binabanggit ng kuunti ang patungkol sa buhay ni Enoch. Ngunit siya mga kaibigan ay makikita natin sa Genesis 5 verse 21 to 24. Sabi na dito, 65 taon naman si Enoch na maging anak niya si Matusalem. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 na taon at sa buong panahon iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos na wala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Kung ating makikita mga kaibigan sa lineage mga kaibigan ni Adan, si Enoch ay pampito na very significant mga kaibigan. Ang number 7 na ito ay sumisimbolo sa perfection. Ang pananampalataya kasi ni Enoch ay perfect mga kaibigan dahil siya ay namumuhay in perfect obedience sa ating Panginoong Diyos. Nung nagkaroon mga kaibigan ng anak, si Enoch, noong siya ay 65 years old, nakita niya mga kaibigan kung gaano kahalaga ang isang anak. Nakita niya mga kaibigan kung paano niya kamahal ang kanyang anak. At kung ating mapapansin, si Enoch mga kaibigan ay propeta noong panahon mga kaibigan ng antediluvian, na kung saan during that time ang mga tao mga kaibigan sa lineage naman mga kaibigan ni Cain ay sobrang masama at
At itong si Enoch ang isa sa mga propeta na pinadala ng ating Panginoon upang magbigay ng babala sa mga tao during the time of antediluvian period. At base mga kaibigan sa mga Bible scholars, ipinakita mga kaibigan ng ating Panginoon kay Enoch ang sakripisyo na ibibigay niya ang kanyang anak sa hinaharap upang tubusin ang pagkakasala ng tao. At dito niya nakita mga kaibigan kung gaano ka-importante ang anak nung ipanganak niya si Matusalem. At kung ating mapapansin mga kaibigan sa Genesis 5 verse 21 to 24, si Enoch mga kaibigan ay nabuhay ng 365 years. Pagkatapos ay misteryoso siyang nawala sa lupa at hindi niya na-experience mga kaibigan ang kamatayan. Kung ating mapapansin mga kaibigan, mababasa natin sa Bagong Tipan ang patungkol pa rin kay Enoch sa Hebrews 11 verse 5 to 6. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. At verse 6 mga kaibigan, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. O mga kaibigan, ang tunay na pananampalataya ay katulad ni Enoch na kung ating makikita mga kaibigan, siya ay naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, siya ay sumusunod sa kagustuhan at mga utos ng ating Panginoon. Kaya naman mga kaibigan, So kung napapansin niyo mga kapatid, itong edad ni Enoch ay umabot ng 365. Grabe, no? So sa ngayong kapanahunan natin, wala nang ganyang edad sa mga tao ngayon. So ang pinakamahaba siguro na edad ng tao ngayon ay na scroll ko to sa sa internet, nakita ko to sa China nung humabot siya ng 150 years old. No, dito naman sa Pilipinas, meron ditong umabot ng 130 o 100, 120. Pero 365, grabe, sobrang na yun. Sobrang napakatanda mo na yun. Kasi nung una kasi mga kapatid, wala pa kasing mga noon, wala pa kasing mga motor, mga sasakyan na nagbibigay pollution sa mga tao. Wala pa ding mga noon, walang mga chemical sa mga pagkain. Hindi tulad ngayon na grabe, sari-sari na ngayon mga pagkain na sobrang nakakasama talaga sa kalusugan ng tao. Pati yung mga excuse me, pati yung mga pati mga pollution na yan. Nung una kasi wala pa kasi mga lang ginagamit nila nung una, kabayo na at na karwahe. Wala pang mga usok, walang mga pollution. Sobrang napakalinis ng hangin nung una, sobrang din ng tubig, napakalinis. Yung mga wala pa silang nung una, hindi ko alam kung may bigas pa ba sila nung una o wala pa. Kasi nakita ko sa tinapay kasi yung kinakain nila nung una So, wala ding hindi ko alam kung ano ang ginagamit nila na asukal kapag sila, umiinom sila ng kape. Hindi ko alam kung may kape na ba nung una o wala. Naanahan ko lang na alaman ko lang yung alak. So ito talagang alak talaga ang nung una pa to, yung sikat pa yung alak nito. So hanggang ngayon sikat pa rin. Kaya naging mga tao nung una uso na talaga ang paglalasing. Pero sabi ng Diyos, ang sobrang katakawan at sobrang kalasingan ng tao ay kasalanan. Yan ang sabi ng Diyos kasi nakakasama sa kalusugan yan at mas makasalanan yung hindi mo susundin ang kanyang mga utos. So, hindi tulad ni Enoch na sinusunod niya talaga ang utos ng Diyos. No, nakakausap pa talaga niya talaga ang Diyos at tapat talaga siyang mananampalataya. Siya ay kinuha doon sa langit.
langit. Kung ating mapapansin mga kaibigan, siya ay nabuhay ng 365 years bago siya kinuha ng ating Panginoon. At kung inyong makikita mga kaibigan, ang numerong 365, hindi ba katakataka na ang 365 ay ito ay equivalent mga kaibigan sa isang taon? Dahil tayo mga kaibigan ay may 365 days sa isang taon, nang ibig sabihin mga kaibigan, sa isang taon, araw-araw tayo dapat ay magpasakop sa ating Panginoon ng katulad ng pamumuhay ni Enoch. At kung ating mapapansin mga kaibigan, si Enoch ay representasyon ng mga tao na hindi mararanasan ang kamatayan pagdating ng ating Panginoon, na binabanggit mga kaibigan sa 2 Thessalonians. Ang mga tao mga kaibigan pagdating ng ating Panginoon, pag ikaw ay naabutang buhay, ay buhay ka na dadalhin ng ating Panginoon sa langit na bayan. Pangalawa mga kaibigan ay si Elijah. Si Elijah mga kaibigan ay hindi naranasan din ang kamatayan. Siya ay propeta noong panahon mga kaibigan ni Haring Ahab ng Israel at ng kanyang terror na asawa na si Queen Jezebel. Ating makikita mga kaibigan ang buhay ni Elijah sa 1 Kings 17 verse 1. Makikita natin dito na si Elijah mga kaibigan ay dinidescribe sa Bible na siya ay isang propeta na taga-Tisbe sa Gilead. Pinabanggit niya mga kaibigan dito na siya ay saksi ni Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel. Ang Gilead mga kaibigan ay isa sa mga rehiyon ng Israel na unang binanggit sa Genesis 31 verse 21 to 22. Katulad mga kaibigan ng mga sinaunang mga propeta sa lumang tipan, si Elijah mga kaibigan, ang kanyang trabaho ay i-condemn o palalahanan at bigyan ng babala ang mga nagkakasala ng mga hari at mga leaders sa panahon mga kaibigan ng mga Israelita. At binabanggit mga kaibigan ng mga prophets kung ano ang mga punishments na ibibigay ng ating Panginoong Diyos kung hindi sila hihingi ng kapatawaran sa ating Diyos. Ang kanyang first appearance mga kaibigan ay nung sinabihan niya si Haring Ahab na dahil sumama mga kaibigan si Haring Ahab sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay sabi ni Elijah na magkakaroon mga kaibigan ng tagtuyo sa lugar ng Israel. At natupad niya mga kaibigan dahil nagkaroon mga kaibigan ng tagtuyo sa loob ng 7 years. At kung ating mapapansin mga kaibigan, si Elijah ay nagkaroon ng showdown against sa 850 na pagan priest ni Queen Jezebel, na kung ating mapapansin mga kaibigan, sila ay nagpatayo ng sarili ng altar. Kumbaga ito ay 1 versus 850 na mga prophets ni Baal. Pagkatapos mga kaibigan ay humingi ang mga pagan priest ng apoy mula sa langit, na ibig sabihin mga kaibigan ay totoo ang kanilang Diyos, ngunit hindi ito natupad. Ngunit si Elijah mga kaibigan, sa isang panalangin niya lang ay bumaba kaagad ng apoy at sinunog ang kanyang offering. At kung ating makikita mga kaibigan, ito ang isa sa greatest disappointment sa panahon ni King Ahab. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa huli ang bahagi ng buhay ni Elijah, nakatanggap ng mensahe si Elijah mula sa Panginoong Diyos na siya mga kaibigan ay kukunin niya. Na alam din mga kaibigan ng kasama ni Elijah ang partner niya na si Prophet Elisha. Sila mga kaibigan ay nag-travel sa Gilgal patungo mga kaibigan sa Bethel pagkatapos sa Jericho, na binabanggit mga kaibigan sa libro ng 1 Kings. Pagkatapos mga kaibigan ay sila ay dumako sa Jordan River. At kung ating mapapansin mga kaibigan, sa Jordan River nagkaroon ng paghati ang Jordan River nung sila ay lumakad kasama si Elisha. At pagkatapos mga kaibigan, binanggit mga kaibigan ni Elisha kay Elijah na hindi niya ito iiwan. Ngunit binanggit mga kaibigan ni Elijah kay Elisha na sinabi niya mga kaibigan sa 2 Kings 2 verse 3 to 5. Sabi niya dito mga kaibigan na hindi mo ba alam na ako ay kukunin ng ating master ngayon? At sa pagkakataon ito mga kaibigan, kasama rin ang mga propeta na kasama ni Elijah at Elisha, na sila mga kaibigan naging witness sa pangyayari na si Elijah ay kinuha ng ating Panginoong Diyos. Sa 2 Kings 2 verse 9, binanggit niya dito mga kaibigan, pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sabi mga kaibigan ni Elijah kay Elisha. At hiniling mga kaibigan ni Elisha, sumagot si Eliseo, kung maaari ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan. Ito mga kaibigan ang sagot mga kaibigan ni Elijah. Mabigat ang hinihingi mo, gayon man, kapag nakita mo ang aking kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo. At sa verse 11 mga kaibigan, patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y kumagit na sa kanila ang isang karawahing apoy. Nahila ng mga kabalong apoy, nagkahiwalay sila
at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel, at nawala sa paningin niya si Elias. At kung ating makikita mga kaibigan, sa pagkakataong ito, sa pag-akyat mga kaibigan ni Elijah, inihagis niya ang kanyang mantel kay Elisha. At si Elisha mga kaibigan, ang sumunod na lider ng mga propeta pagkatapos ni Elijah. At kung ating mapapansin mga kaibigan, si Elijah ay representasyon din ng mga tao sa huling kapanahunan na pinipersecute dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil during that time mga kaibigan ay hinahabol siya ng mga propeta ni Jezabel na gusto siyang patayin. Ngunit dahil mga kaibigan, sa kapangyarihan ng Diyos ay si Elijah ay kinuha niya sa langit. Nakatulad mga kaibigan sa huling kapanahunan, marami ang mapipersecute dahil sa kanilang pananampalataya at pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Ngunit sila mga kaibigan ay poprotektahan ng ating Panginoon at sila ay dadalhin sa langit na bayan. Pangatlo mga kaibigan ay si Moses. Alam natin mga kaibigan ang kwento ni Moses na ito ay binabanggit mga kaibigan sa libro ng Torah, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Nasulat din mismo mga kaibigan ni Moses. Si Moses mga kaibigan ang isa sa greatest leader sa panahon mga kaibigan ng Lumang Tipan. Siya mga kaibigan ang propeta na nagdala ng milyong-milyong mga Israelita sa lugar mga kaibigan ng Kanaan. Ngunit kung ating makita mga kaibigan, bago pa makalapit sa Promised Land o sa Canaan, si Moses ay inutusan siya ng Panginoon na kausapin ang isang bato upang sa ganon ay lumabas ang tubig na kinakailangan ng mga Israelita sa panahong iyan. Dahil karamihan sa kanila mga kaibigan ay nagre-reklamo dahil sila ay nauuhaw. Ngunit dahil mga kaibigan sa init ng ulo ng mga tao ay hindi na nagawang kausapin ni Moses ang bato, kundi ang ginawa niya mga kaibigan ay ini-strike niya ang bato ng 2 beses at pagkatapos mga kaibigan ay lumabas ang tubig. Ngunit ito ay mapait kaya pinangalanan nila mga kaibigan ang lugar na yun na Maarang na ibig. So naging mapagsuway din to si Moses sa ating Panginoong Diyos kasi sabi na sa kanya ng Panginoong Diyos na Panginoong Diyos Ama na kausapin mo lang ang bato para lumabas ang tubig, pero sa sobra kasing galit na ng mga taong ito, sobrang init ng ulo na dahil sa pagkauhaw, hindi na nagawa ni Moses na kausapin yung bato. So hinampas niya lang ito ng mataas na kahoy nga niya na kanyang dala-dala ng bato. Hinampas niya ito at biglang lumabas yung tubig kaya naging mapait. Pero kung sana hindi niya ito hinampas at hindi ito mapait ang lumabas na tubig. Si Moses hindi talaga to perfectong tao, pero mabuti talaga siyang tao din kasi din siya may nakita din ang Panginoong Diyos Ama sa kanya na hindi nakita ng Panginoong Diyos Ama sa ibang tao. Ito si Enoch, si Elijah at si Moses ay na rapture ito. So itong tinatawag na rapture sa New Testament. So itong Old Testament, iba rin to na sa Old Testament to sa kanila ni Enoch, kanila ni Elijah at Moses na rapture na to nung una pa sa Old Testament. Nakasulat sa Old Testament ang rapture. Tapos tong New Testament naman sa Revelation, magra-rapture din. Tayo i-rapture ng Panginoong Hesus. Kapag na siya, malapit na siyang bubaba dito ay i-rapture na tayo at sasalubungin natin siya sa alapaap. Tapos bubuhayin niya yung mga namatay sa kanya at ibubukod nga niya itong mga uunahin niya itong bubuhayin itong namatay sa kanya at dadalhin niya siya sa langit na bayan. Pagkatapos huli na itong mga bubuhayin niya na itong mga namatay na makasalanan, huli na ito at doon itatapon niya sa impyerno kasama yung mga fallen angels, kasama sila ni Lucifer, mga false prophet, at ang itong antikristo. So walang maghari-harian doon sa impyerno. So, sabi nila meron daw
kapag nasa impyerno daw, mayroong naghari-harian doon, yung mga yung mga demonyo. Nagkakastigo sila ng mga kaluluwa, tinutorture na itong mga kaluluwa. Walang naghari-harian doon, sabi sa Bible. Lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga walang matitira doon, ibubulid sila sa dagat-dagatang apoy araw at gabi magpakailanman. So ito nga, sobrang hirap nga ito sa impyerno, kaya binabalaan na tayo ng ating Panginoong Hesus na ito nga, nang malapit na siyang dumating, at ito nga nagkaano na ang yung mga sinyales na naranasan natin ngayon, na naparamdam na siya na malapit na talaga siyang bumaba. Pero ito hindi ito paniniwala ng ibang reliyon. Sabi ng ibang itong vlog itong mga ganito daw. So hindi daw ito totoo. Nag-vlog lang ito dahil gusto nila magkapira. Pero ginawa nila tong vlog na to, pero ang gumawa ng content creator na ito ay biyasa sa Biblia. So hindi to pawang katang isip lamang itong Bible. Totoo to, mga kapatid. Kaya sabihin ay mapait na kaibigan na tubig. At dahil mga kaibigan, sa hindi pagsunod ni Moses ay hindi siya binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makapunta sa Promised Land. Ngunit ito mga kaibigan ang good news. Noong si Moses mga kaibigan ay malapit na mamatay, inutusan siya ng Panginoon na pumunta ng Mount Nebo, na ito ay mababasa natin mga kaibigan sa Deuteronomy 34. Ipinakita ng ating Panginoon mga kaibigan bago mamatay si Moses ang Promised Land. At ganoon din mga kaibigan, sabi ng mga Bible scholars, ipinakita rin ng ating Panginoon kay Moses ang mga mangyayari sa hinaharap. Gayon din ang kamatayan ni Jesus Christ sa krus at ang kanyang pangalawang pagparito. Nakita lahat ni Moses sa isang panorama ang mga events na mangyayari sa hinaharap, at siya mga kaibigan ay lubos na umiyak at pinuri niya mga kaibigan ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. At pagkatapos nito mga kaibigan ay namatay si Moses sa bundok ng Nebo. At babasahin natin mga kaibigan ang buong kwento nito sa Deuteronomy 34. Umahon si Moses mula sa kapatagan ng Moab patungo sa bundok ng Nebo, sa paluktok ng Pisga sa gawing silangan ng Jericho. Ipinakita sa kanya roon ni Yahweh ang buong lupain mula sa Gilead hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Judah hanggang sa dagat ng Mediteraneo, ang katimugan at ang kapatagan. Sa makatuwid ay ang libis ng Jericho, ang lungsod ng mga palmera hanggang sa Uwar. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain ng aking ipinangako sa iyong mga nilunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang, ibibigay ko ito sa kanilang lahi. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moses, na lingkod ni Yahweh, ay namatay sa lupain ng Moab. Tulad ng sinabi ni Yahweh, inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Bet-peor. Ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Sa 120 taong gulang nang mamatay, hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin nanghina ang kanyang pangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel sa kapatagan ng Moab. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa panahon mga kaibigan na hindi makita ang mga labi ni Moises, mababasa natin mga kaibigan sa Jude chapter 9 na nagkaroon mga kaibigan ng pagtalo si Miguel, na kung saan siya rin si Jesus Christ at si Satanas ay pinag-agawan mga kaibigan ang mga labi ni Moises. Sabi pa dito mga kaibigan, kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel nang makipagtalo siya sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moises ay hindi nang ahas gumamit ng pagkalapastangan. Ang tanging sinabi niya ay parusaan ka nawa ng Panginoon. Kung ating mapapansin mga kaibigan dito, si Moises mga kaibigan ay dinala ng ating Panginoon sa langit na bayan at pinigilan siya mga kaibigan ni Satanas sapagkat nagkasalitaw si Moises at hindi sumunod sa ibang mga utos ng ating Panginoon. Kaya sabi mga kaibigan ni Satanas, siya ay karapat-dapat na hindi pumunta sa langit. Ngunit siya, si Moises, ay pinatawad mga kaibigan ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman mga kaibigan, siya ay kinuha ng ating Panginoon sa langit, na siya mga kaibigan ay nire-represent ng mga taong namatay dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, na bagaman tayo ay makasalanan at maranasan natin ang kamatayan. Binabanggit mga kaibigan sa 2 Tesalonica
na may pagkakataon mga kaibigan ng buhay na walang hanggan sa mga tao mga kaibigan na namatay. Dahil sa pagdating ng ating Panginoong Hesus ay bubuhayin niya. Una, ang mga namatay kay Kristo na nire-represent mga kaibigan sa buhay ni Moses. At kung ating makikita mga kaibigan, si Elijah at si Moses mga kaibigan ay nagpakita sa Mount of Transfiguration na binabanggit mga kaibigan sa Mateo noong si Jesus Christ ay malapit nang ipako sa krus. Sa panalangin mga kaibigan ni Jesus Christ ay nagpakita si Moses at si Elijah upang bigyan ng suporta at bigyan mga kaibigan ng lakas ng loob na O kung napapansin niyo mga kapatid, bakit kaya si Elijah lang at Moses ang nasa tabi ni Jesus Christ? Yung nagbibigay sila ng suporta at pinapalakas ng loob ng ating Panginoong Hesus dahil malapit na nga itong napatayin ng ating Panginoong Hesus nung una, malapit na siyang torturin ng mga yung mga sundalong Romano. So, hindi ko alam kung bakit wala si Enoch, bakit sila lang dalawa ni Elijah at Moses. Ano kaya ang totoong nangyari kay Enoch? Kapin mga kaibigan ang kamatayan na sila mga kaibigan ay translated mula sa langit na bumaba dito sa lupa upang bigyan ng suporta ang ating Panginoong Hesus noong siya ay mapapako na sa krus. Sa conclusion mga kaibigan ng ating topiko na kung ating makikita mga kaibigan sa tatlong buhay ng mga propetang ito, nakita natin ang kanilang pagkikipaglaban sa kampuan ng kasamaan at sila mga kaibigan ay buong puso nagpasakop ng kanilang puso, ng kanilang buhay sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman mga kaibigan, tayo ay lumapit sa ating Panginoon dahil nakadikit na sa ating Panginoon ang buhay na walang hanggan. Kung tayo mga kaibigan ay didikit at magpapasakop sa ating buong may kapal ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo mga kaibigan ay mabibiyayaan ng buhay na walang hanggan. Kasama natin si Enoch, si Moses, at ganoon din mga kaibigan, si Elijah. Pero higit sa lahat, ang ating Panginoong Jesucristo sa langit na bayan. Purihin ng Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Grabe no? Sobrang ganda talaga ng mga ng kwento ng tatlong lalaki na hindi pinaranas ng Diyos ang kamatayan. Kinuha sila ng Diyos. Si Enoch, si Elijah at si Moses. Grabe, napakaganda ng kwento talaga nila kasi talaga sila, napaka mabuting tao talaga sila eh. Nakita ng Diyos sa kanila na mabuti ang kanilang puso. Kahit sabi nga nito, hindi kahit kahit sobrang sobrang yaman mo pa, sobrang gwapo mo pa, sobrang mapurma ka pa. So, hindi yan ang titingnan ng Panginoong Diyos sa atin. Ang titingnan niya at ang talaga ang nilalaman ng puso natin. Kung ikaw ba ay tapat na mananampalataya sa kanya. So, ito si Enoch, si Elijah at si Moses. So, mahirap na tao to at matatanda pa. So, si Enoch si Moses dating hari at naging pulubi. Kasi siya hindi siya totoong anak ng ng hari at reyna nung una kasi. Ampun lang si Moses nito nung natatandaan niyo sa pelikula ng Ten Commandments. Kaya dapat tayo mga kapatid, huwag tayong maging plastic sa ating kapwa, huwag tayong maging traidor, huwag tayong maging pagka kunwari na tayo ay makadiyos. So kung kung tapat tayo ng nanampalataya, dapat maging mabuti talaga tao tayo. So minsan hindi tayo perpekto, minsan nagkakasala din naman tayo, pero dapat tayo talagang magsisi at humingi ng tawad sa ating Panginoong Hesus. Okay, so yan lang ang ating reaction yan naman ang ating reaction video natin ngayon mga kapatid about history sa Bible, itong content sa iyong araw. So napakaganda ng mga content niya, puro mga history sa Bible. So magkita-kita tayo sa ating reaction video mga kapatid at mag-iingat po kayo palagi. So peace out mga kapatid.